Happy New Year. New Year, everyone. Happy New Year. Maraming salamat sa inyong walang sawang support sa panonood ng aming mga video ni Evelyn. And ngayon mag-aalmusal kami. Ayan. First day namin ngayon na magkakain na naman. Sobrang dami, guys. Pansit. At meron pa kaming jelly flan. Ayan, at itlog. Kaya simple lang yung pagkain namin, guys. So, ayan. Kain na tayo, ha. Kakain tayo, guys. Ang dami na naman ni Evelyn nilutong pansit. Ayan. Okay. Pansit na ng bagong taon. Pansit pa rin ngayon. Ayan. Walang kamatay na pansit. Walang kamatay na pansit. Ang sarap naman. Ay, may itim-itim. Bawat kumain ng may itim-itim na tinapay. Kain tayo, guys. Ang galing ko ngayong araw na to. Lakas ng power ko ngayong araw na to. Sino yung siningay mo? Ayan, Kain tayo! Pampasorte yan, guys. Sarap! Ay, yummy! Yummy. Ang dami kong i-upload na video, hindi ko pa na-upload sa YouTube. Upload ko nga muna pagkatapos ng Saturday. I-focus ka nito. Hindi na ako pinapansin yung lula mo eh. Ang dami ko nang ginawa pagpapakit kay Lola Mita. Hindi pa rin ako pinapansin ni Lola Mita. Hindi ko alam kung ano gagawin ko kay Lola Mita para mapansin ako. Enjoy mo lang yung kain, Evelyn. Idaan mo na lang sa kain yung iyong nararamdaman. May nararamdaman ka kay si Evelyn. Kakaibang gigil. Tahimik siya balik. Ganyan yung pag nakain, tahimik. Mabilis na. Ubus buko sa pagkain, focus. Pwede na magkape. Sabi kasi ni Kabertod, bawal daw magkape pag wala pang laman ng tiyan. Kaya kumain muna ako bago magkape. Ayan, shout out sa Kabertod. Nagtatampo si Kabertod sa'yo kasi hindi mo daw siya shout out sa ating mukbang. Hey, Kaberton. Nalilimutan mo na daw siya. Ayan ang aking baso na 11 years ko nang ginagamit. Ganyan ako magmahal. 11 years sa Taiwan, 11 years ko din itong gamit. Bakit ang nakikita sa akin ay baso?
Dami ah. Tinapay. Ang walang sawa. Sabi ko kay Michelle, ano kayong kakainin ko? Ay, di kumain ka ng tinapay. Ang iyong paborito, walang kasawa-sawang tinapay. Sabi ng iba, bawal daw kumain ng maitim-itim na sunog. Ayan. Para maiwasan yung inyong pagkakaroon ng kanser. Huwag kayong kakain ng sunog. Bawal yun. Sarap. Bata pa kami, tutong ang kinakain eh. Sunog eh. Kasi naman mamatay ka sa gutom. Sige nga. Bakit mo sinunog? Kahoy eh. Akula mo kayang kahoy yung mga, alam mo yung niyog, yung pag wala ng laman. Yun, ang lakas ng apoy nun. Bao. Bao. Bao ang tawag dun. Makontrol mo kaya ng apoy yun, di sunog. Sa ilalim, kahit sunog, kainin mo. Kagawan pa, dagdagan tubig kasi na. Di nga. Kasi namamatay sa gutom, di sunog kainin. Kawawa naman ang kasaysayan ni Ibalin. Pasili pa lang yan. Pag nagkwento yan si Ibalin ng kasaysayan niya nung maliit pa siya, ako baka umiyak kayo. Takang ba ito? Lahat ng tao, lahat tayo ay may kanya-kanyang kwento ng buhay, Ibalin. Iba-iba nga lang na kwento ng buhay. One day ay isa sa pelikula kita. Pag mayaman na ako sa pagiging content creator at may kakayahan ng bumili ng mga gadget-gadget na magaganda, isa sa pelikula ko yung karanasan ni Ibalin. Abangan nyo guys yan. Ito talaga makalimutan yung nagnakaw kami kabuti sa Nabot kami, itak na may-ari. Nagnakaw talaga kayo? Oo, gutom eh. Talaga kami, Parang ginawa niyo, tanghaling tapat pa, naggapang-gapang kami doon. Hinuhukay nyo? Oo, hinukay namin. May nakuha naman kayo? Meron. Tapos nakita kami bit-bit pa rin namin kahit anong mangyari. Nagkahulog-hulog, pulot-pulot din namin. Hindi namin intindi, pero tinapos lang siguro kami na may-ari. Dapat nanguha ka na din ng talbos, hindi ka naman nakain talbos kamuti. Kamuti yung tayo ba? Hindi nyo na itanong guys, si Evelyn maagap na ulila sa ina. Ang nagpalaki sa kanya, lola niya, kaya yung marami siyang kwento ng buhay na nakakaiyak. Yung manok pa sa kapitbahay, kawawa ang kapitbahay, walang matera sa kanyang itlog. Ay, baby pala. Inaabangan mo kung sana itlog ng manok. Ang kapatid ko, yung sa Australia, ang malakas magnakaw. So ngayon, nasa Australia na hindi mo sabi. Gawa pa yung may-ari ng tangkalan. Maganda. Oh. Pa mga bibi doon magnitlog. Paghating gabi, mag-ingay na yung mga kasi gagapagin na yung itlog. Ang dami. Pagka umaga, may almusal na kami. Nagangaw-ngaw yung kapitbahay namin. Bakit nawawala daw itlog? Grabe nakakatawa. Hindi mo isipin na yung nagnanakaw ng itlog ng araw ay mayaman na nasa Australia na ngayon. Ang grabe. Lang ang sikmura. Kaya hindi mo masisisi yung mga taong naghihirap, no? Magawa ng Pero kung yung malaking katawan at malaki ka na, kaya mo na magtrabaho. Pero kung mga bata,
masakit talaga pag Mga ilang taon ka na nung time na yun na nagnanakaw kayo ng itlog. 19. Kasi nawala lolo ko. Nung nawala lolo ko, doon na kami nag-umpisa. Kasi masipag yung lolo ko nung araw, kaya hindi kami nagugutuman. Eh, namatay yung lolo ko, nag ako 9. Mga 10, 11, hindi yan na kami nag-umpisa. Yun ang mahirap sa mga asawa na hindi marunong magtrabaho. Ano? Kasi kung marunong magtrabaho yung lola mo, hindi kayo makakaranas ng hirap. Nurid kasi ng lola ko, kaya takot sa mag-apply, takot pa pirmahin, gano'n. Yun ang hirap talaga no, sa nurid talaga. No? Kaya hindi ko rin siya masisisi. Kaya ganyan siya. Alam mo yung buhay pa kayo, pero may nagbibigay na sa inyong pagkain. Parang nililimusan na kayo. Tutulo na lang luha ko. May nagbibigay ng saging, papang tawid gutom, kapit-bahay namin. Hanggang ngayon hindi ko pa namitan. Ang hirap talaga. Ang hirap talaga ng pinagdaanan mo, no? Tapos habang nag-aaral ka, naglalakad ka lang. Tapos, isang taon na lang. Ano na ako? Kaya yun tayo, binibilang ko ang taon. Yung third year high school na. Isang taon pa. Sa amin tatlo, ako lang talaga nakasurvive na mag-aral. Kasi inisip ko, hindi totoo. Kasi may may goal ka talaga. Nung pag-graduate ko ng high school, nakapasok ako ng trabaho. Sa hardware talaga. Kasi kung wala ka namang hindi ka nakagraduate, wala din naman. Alam mo naman sa Pilipinas, masyadong high standard. Bakit yung kapatid sa Australia, grade 2 lang, naging cashier. Di ba? Ang ganda ng trabaho, giatay. Samantala yung mga tapos doon sa Pilipinas, housekeeping, may teacher siya, tapos yan nag-teacher. Tapos housekeeping ang bagsak. Oo, tama ka dyan. Tama. Maswerte talaga yung kapatid mo nasa Australia kasi ginamit niya talaga yung kanyang utak. Kahit grade 2 lang ang natapos niya. Kaya wala akong dyan sa mga na nag-aral na yan na kanya sabi na Ilang beses ako nag-apply sa mga company. Mga kasabayan ko. Halos degree holder yun. Ang gagaling pa mag-English, ang gagaling. O, asan bagsak? Housekeeping! Siguro yun, housekeeping kami. Meron pa guys, so halos hindi ko maubos. Pero type kong kumain ng jelly plan. Eto ang jelly plan niya, no? Ayan, tapos na yung aming video ni Evelyn, kaya pampagood vibes, ay pampaswerte ito. Ito pampaswerte. Bilog na jelly plan. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat sa pakikinig sa aming mga kwento ng buhay. Pasilip lang yan, yung kwentong yan ni Evelyn. Maiiyak kayo pag totoo ng buhay yung kinuwento niya. Bye everyone!